Sabton, amoy nakaka-joyful. Sabton, amoy nakaka-joyful. Sabton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Mashup of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. Ina si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. Ang fresh mo, Attorney Cam. Oo Ako nga naman po, eh. Thea Petro Corpus. Parang bagong gising. Oo, gusto ko yung ganyang look. Parang bagong Woke hilot. up like this. Bagong gising o bagong hilot? Oo, pwede both. Oo nga, nagulat din ako. Parang ibang aurahan na. Ganun talaga kapag Monday. Ay, sa bagay. Diba? Fresh Kasi pa. nakikita mo ako eh. Pag paano na, kapag pa Friday na, pa-depress na tayo. Pahulas na tayo. Diba? Tsaka happy talaga today. Kasi swell day. Yes. From fresh to nabubulok na. Swell the day, it's 15 nga pala ngayon. From compose to decompose. Sabi nila, grabe naman yung mga ano. Ganun talaga kapag empleyado ka, di ba? Oo naman. Lunes, sabi nga nila pag Lunes parang Monday blues, ang hirap pumasok. Pero iba yung Lunes na ngayon. Walk up like this lang, di ba? Kasi parang ayaw mo pang bumangon eh. Oo. So pag Tuesday na, ayan na, work na hanggang Thursday. Ayan. Tapos energize ng Friday. Tapos yun na. Yes! Yes, Friday. Thank God it's Friday. Yes. Yung mga iba naman na ano lang, yung ginagawang parang, ano ba yun? Pag mauwi sa kanila, tulugan lang. Di ba may mga ganon? Dormitory. Dormitory, mga nagraranta. Kasi karamihan po sa Metro Manila, mga ang bahay nila sa probinsya, tapos dito nag-bed space lang. O kaya naman kahit dito nga lang sa sa Mega Manila. Oo, ayaw na mata-traffic. Antipolo, ilang oras ang biyahe papuntang Pasay?
Well, doon LA lang naman kasi ako. Attorney Cam, minsan 1 hour lang eh. 1 hour. Oo. Ako, kunyari, Dasmariñas. Ayan, pag Dasma, iba yan. Maabot ng 3 hours dyan. Laban dyan, laban. Oo. Pero pag doon sa proper or doon sa upper, mga ganyan din ang ano yan, Attorney Cam. Super traffic. Parang hindi natin ramdam yung taas ng Ang taas-taas kaya. Ang taas pa ng presyo ng mga gasolina, ng diesel, pero palaban na laban yung mga may sasakyan. Panayan labas. Oo nga eh. Parang Parang hindi kinikrisis. Oo. Sa bagay. At syempre sa mga, yung iba na katulad ng nung dati. Na nagdo-dorm. Nagbe-bed space. Nagre-renta. Ayan. Syempre, ano ba yung mga karapatan ninyo? Yan yung pag-uusapan natin. Karapatan. Syempre marami rin naman karapatan kahit na nagre-renta ka. Diba? Yes. Kahit sabihin pa na magkano lang yung may discount man yung renta na binibigay sa'yo, may karapatan ka pa rin. Oo. Tsaka alam mo, malaking bagay yung nakakahanap ka ng maayos. Narirentahang bahay. Tapos meron kang kasama kasi makakatipid eh. Depende. Bakit? Makakasama, ano yun? Housemate talaga o baka naman partner? Hindi, mga bed space talaga. Kunya, mga female dormitory. Okay. Ganyan, diba? Pwede ba yun, Attorney Cam? Yung ikaw yung pinaka may nagre-renta tapos si Papa sublease mo. mo. Pwede kapag pinayaga ka ng may-ari. Kasi generally ang sublease bawal yan eh. Okay. Lalo kapag without consent. Pero pag with consent naman. Oo, kasi po paparenta ko po yung kabilang kwarto sana. Ganyan, sasabihin mo lang na gano'n. Yes. Carry naman. Pwede naman. Kasi may mga iba na halimbawa nagpapasublease. Ang kunyari ang renta 12,000 per month. Ipapasublease niya. So kunyari magpaparenta siya doon ng 5. 5 katao. Bigat to na. Tagwa 1,000 yon o 2,000? Sige, 4 na lang. pang-5 siya. Okay. So 5 na sila nakatira. Kung sisingin yung tag ko 4,000 yun, 4, 8, 12, 16, kita pa siya. Libre pa siya. Nalibre niya pa yung sarili niya. Diba? Hindi, pero kasi may mga, di ba pagka bed space, usually all in na, may electricity cost na, may internet cost, hindi. Water. On top pa yan. Depende, oo. Exclusive yan. Minsan, exclusive of utilities. Okay. So, exclusive sa water, exclusive sa electricity. Kasi minsan internet, iba din. Iba rin yan. Okay. At saka, lalo na kapag sa condominium, association dues. So i-divide ulit yun? Oo, kapag marami kayo. So plus. O parang kumita pa nga siya. Parang siya yung kumita doon. Diba? Naman. So depende yung sublease. Kapag ayaw, kunyari, may condominium ka, gusto mo iparenta. Siyempre, usually, ang gusto mo lang mag-rent dyan, 1 or 2. Oo. Para hindi na wawasak yung mga facility, yung furniture. Di ba yung wear and tear mo? Oo. Kapag lagi nagagamit, di ba talagang... Lalaspag. Para hindi agad malaspag yung unit. Lalo kapag semi-furnished or fully furnished. Ay, oo. Kapag fully furnished, di ba? Yan yung mga medyo mas mahal eh. Yes. Tapos nagkalitad yung mga nilagay mo na furniture. Puro inverter. Oo. Di ba? Para tipid kuryente. Tapos sisirain lang. Oo, di ba? Every now and then may pa-repair. Oo. Pero yun nga, so depende sa ano yan. Kung ikaw naman ay nagre-rent, 'di ba? So ikaw ay merong duty na alagaan din naman yung unit. Para pag umalis ka, 'di ba? Maayos na. Pag umalis ka, makuha mo yung deposit ng buo. Di ba? Tama ka doon. Di ba, Attorney? Totoo yan. Ito ang maling connotation kapag deposit eh. Kapag deposit, ano ang ginagawa nila? Kinokonsumo sa last month. Hindi po ganun yun. Ang deposit po, siya po yung sasagot kung nyari, hindi ka nakapagbayad ng kuryente. Kunyari, hindi ka nakapagbayad ng tubig. Oo, yung mga utilities. Meron kang nasirang gamit, okay. diba? Doon i-charge. Okay. Yan. Usually, yun ang deposit. So, usually, ang deposit, diba, 2 months of your rent. Yung iba, 1 month. Okay. Pero usually, generally yun nga, 1 month advance, 1 month deposit. Okay. Pero iba nga, 2 months. Kasi nga, ganun ang ginagawa magulang. So, kung gagamitin yung last deposit, paano? Saan pa kukuha ng pambayad ng kuryenteng iniwan mo yan? Di ba ng mga bills na iniwan mo? Tapos may hulugan ka pa sa ano? Hindi natin nilalahat, pero may mga mahirap talaga, may mga balahura talaga na, hindi nila lahat ha, kasi may mababait pa na tenant katulad, yung mga, katulad ko. Diba? So, yung iba dyan,
talagang maninira pa. Nakakainis yan. Oo, attorney tapos yung ka. ilang buwan na hindi nagbayad, sila pagalit kapag siningil. Yung Oo, ganon. ba't ganon? Di ba dapat responsibility nyo yan? Yes. Yan ang pinagkakitaan ng landlord ninyo. Tsaka pakialam nyo naman kung, di ba, kung marami naman siyang tenants, bakit ba ako pinag-iinitan niya? Malamang kasi hindi ka nagbabayad, kaya ka napag-iinitan. Di ba? At sa mga tenant, sa mga landlord naman, so it pays off kapag medyo mabait ka. Mayroon ding disadvantage, di ba? Kapag mabait. Oo. Syempre, yun nga, abusuhin ka. Pero kung halimbawa magalang kang makipag-usap din sa mga tenant mo, dapat na-lay down mo na yung rules and regulation. Minsan kasi kalalo kapag mga babae. So may mga rules dyan. So number 1, bawal ang may lalaki. Ay, bawal magpasok ng boyfriend sa unit. Yes, bawal. So hanggang kunyari, bibisitahin ka, dito ka lang. Sa common area. Oo, tapos may nakabantay yung landlord. Nagmamarites pala. Oo, marites. Oh, ibang lalaki na naman to. Oo. Kasi usually po dito sa may Metro Manila, kunyari yung second floor, yun ang pinaparentahan. Yung first floor, Doon yung nandun landlord. landlord. Okay. So pag may bisita ka, talagang makikita. Makikita niya. Oo, ang in-out. Yes. Ang in-out, masiskoran ka niya. Oh, daming bisita, iba-iba. Tapos, dami sumusundo, iba-iba. Nakangkas pala. Diba? So, importante na malay down na doon sa mga tenant yung rules and regulation. Siyempre, tayo ay susunod lang kasi tayo ngayon makikitira. Yes. Ngayon, kung ayaw mo doon sa rules and regulation, alis ka na. Huwag ka doon. Simple lang. So, mas maganda kapag halimbawa, nagra-rent ka mga condominiums. Kasi, ang susundin mo doon, yung mga rules, of course, sa mismong condo. Okay. Kasi sa condo, may mga iba po na bawal ang hayop. Yeah. So, bawal yung ex mo. Charot! Bawal yung jowa mo kasi hayop siya. Joke lang po. So, bawal. Okay. So, may mga iba kasi na pinipilit na... Oo, tinatago. Yes, bawal po. Pag sinabing bawal, bawal. Okay. So, ano pa bang mga bawal doon? So, mga kadalasan bawal di ba yung yung may bilang ba, Attorney Cam, yung mga sa condo? May mga bilang. Sometimes, kapag halimbawa, nasa nasa land owner. Okay. Pero, kung studio type lang or one bedroom, hindi naman pwedeng kain 12 kayo doon. Kahit ako parang nahihirapan na ako isiksik yung sa isip ko pa lang nahihirapan na siyang isiksik. Alam mo ba, during that time, yung Pogo. Okay. O kaya nung ganyan yun. Kahit studio type? Ang dami nila talaga. Kasi nga, rotation lang sila eh. Kung baka shifting hindi sila nagpapang-abot. So, yes. Kunyari, 4 sa lang. umaga, 4 sa gabi. 8 pala sila doon. Studio type lang, mga ganon. O, naabuso yung facilities, no? Tapos, basta yun. So, marami pa tayong mga na-report na mga parang, hindi naman nila lahat, pero may medyo hindi kaaya-aya yung experience sa dumi, sa gano'n. Nag-iwan tama, correct. Meron mga reports na gano'n yes. Kasi nga ang daming ang daming nagparenta. Kasi sobrang crowded naman kasi. Imagine, dapat studio type, mga 2 to 3. Maskip na nga yung 3 eh. Oo. Diba? Tapos ginawang 8. 4 shifting. Oo, diba? So, ibig sabihin, ilang beses may maliligo. Diba? Gagamit ng banyo. Diba? So, kaya ka pala laging barado dyan. Yan. So, tapos di pa maayos gumamit. Kung anong sinasalaksak sa maraming toilet. Kababayan natin ang nagparenta ng mga condominiums noon eh. Kumita talaga, nag-boom talaga yung mga may-ari ng condominium. So, ang ginawa ng iba, kumuha pa sila ng other unit para rent out sana. Ang problema, Nawala. So, ang daming babayar amortization. Oo, kaya ang daming yes. na-foreclose. Yun eh. Yun talaga po yan. Totoo. Kaya parang na-over, sila. Na-overwhelm tayo sa dami. Ang dami naman units. Oo, kasi ang dami naghahanap at that time. May mga iba nga building pa yung pinatayo eh. Diba? Merong iba dyan, mga nasa politiko pa yung mga patayo ng mga building. Tapos, huwag na natin sabihin ang pangalan nila. Tapos naligwak pa. Biglang abandonado na yung building. Kasi, diba? Wala na wala nang tenants eh. Yes. So, kung halimbawa kayo po ay tenant at landlord, ang pinaka-main po na usapan ninyo ay lagi ay ang kontrata. Yung lease contract. Okay. Kasi, kung anong nakalagay sa lease contract, bound kayo nun. Okay. So, kung halimbawa sinabing bawal ang sublease, bawal. Kasi, posible kanyang pwede ba yun? Sipain kita, hindi kita pwede, I'll kick you out of the yung contract. Okay. So, pwede kang tanggalin. Kasi any violation of the terms and condition, pwedeng makancel yung contract. Ibig sabihin, pwede kang mapalis. So, tama na sa terms and conditions. Tama, correct. So, kailangan basahin mo yan. Hindi pwedeng pirma ka lang ng pirma. True. So, basahin mo yan. Meron pa dyan, halimbawa, default ka.
First or second. default? Default ng payment. Ay, hindi ka nakabayad. Okay, delayed ng payment. Pag delayed ng payment, sometimes nag-charge sila ng penalty. Ay, may ganyan. May mga ganun. So, basahin mo yung kontrata. Okay. So, kung feeling mo ay dihado ka, huwag ka munang kunin. Hanap ka ng iba. Kasi kapag... ba't ka naman kasi nade-delay sa bayad? Expected mo naman yung sweldo mo, sometimes diba? minsan naiipit. Okay. Diba? Pero may mga ibang landlord na kahit naka-specify yon, pag nagsabi ka na pasensya po madidelay, okay lang sa kanila. Hindi na inaano yung penalty charges. Oo. Considerate naman karamihan. Sabi nga ni Ma'am Teresita, tama po, maraming kondo ngayon walang makuhang tenant. Kasi nga over. Yes. Over sa dami. Over sa dami. Tas alam mo ba, ang mga OFWs natin, kinukuha yung investment. Yes. Diba? Kasi para may matutuluyan sila kapag uuwi sila. Yes. So habang wala sila, naghahanap sila ng tenant for that. So investment din yan So kailangan magaling yung, maganda location, magaling yung ahente. Yes. Yun. Tsaka yung nagme-maintain, dapat pero ka talaga mapagkakatiwalaan para dyan. Yes. Yung maintenance importante po yan. Kasi kapag may natulo, hindi mo na mamonitor. Yung mga liklik. Diba? Liklik. Oo, liklik. Mga tulo. Yung mga tulo, diba? Ang hirap po. Correct. Talaga. So mamaya pag-usapan pa natin kung halimbawa hindi nakapagbayad. Ito naman lagi yung problema. Hindi ako nakapagbayad. So hanggang ilang buwan akong pwedeng hindi makapagbayad at bago ako palayasin ng aming landlord. Ayan, pag-usapan natin yan. Tsaka may remedy ka ba? Kung halimbawang hindi ka napagbayad tapos pasukin ka ni pinasok ka ni tenant. Tinignan ni landlord ko ano yung mga pwede niyang mahatak sa appliance mo at gawing pambayad. Pwede ba yun? Ayan, pag-usapan natin yan mamaya. Pagbati muna po sa mga nanonood sa atin. Magandang gabi. Bukas ba yung DZRH TV live stream dyan? And the YouTube channel. Ayan. Kay Teresita Atienza. Ayan, yes, nakatutok siya lagi sa atin. Maraming salamat po. Hello po, good evening. Melvin Letrodo. Ayan. Si Salvacion Escobar, Moonbeats, Ivy, Henry, Rommel, and Robinson Cervantes. Maraming salamat po. Nara, Palawan. Saan yung Nara, Palawan? Kaya nga Ang alam ko lang kasi Puerto Princesa, Palawan. Tsaka Coron. Coron, yun alam ko Mga tourist pa. El Nido. Ayan. Diba? Puerto Princesa, sa bayan. Si Delra Zaloren, magandang gabi. Kay Papa Will, Mama Jovita, and Tita Connie dyan po sa may Virac. Kwait daw po, sa may mga kwait na mga OFWs natin. Magandang gabi po. And, of course, dyan po sa Ilocos, si Tita Arlinda Agloco. Hello po. Babalik po tayo. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, Miss Thea. 5 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Kasama niyo pa rin po ako po sa Attorney Cam. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Sibayan at Kisses Habswan para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Sapang Legal. DZRH, Usapang Legal. Nagbabalik po kasama po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Bago tayo magpatuloy sa ating topic Talakayan? ngayon, ikaw ba, yung partner mo ba ay seloso? Yeah. Seloso? Parang hindi, nonchalant lagi eh. Ha? Nonchalant. Sa'yo? Si Sir Kim, di ba? Oo, Nonchalant. hindi. Di mo na malalaman. Hindi siya selos ka ba? Di ba? Seloso siya. Kaya talaga nakupo. Nakupo. Teka lang muna, may report si RH27. Noche Kakas, Miss Thea. Ito na nga, babae, pinatay ng dahil sa selos. Suspect sumuko sa Santa Maria, Laguna. I-detail mo balitang yan, RH27. Noche Kakas. Noche? Patay ang isang babae nang saksakin ng live-in partner sa Sitio Bayabasan, Barangay Bagong Puok, Santa Maria, Laguna. Inilala ang biktimang si alias Jenny Rose. Sa follow-up operation, sumuko naman ang suspect kaninang umaga na kinidalang si alias Darwin. Ayon sa report ni Laguna Police Provincial Director Colonel Sandro J. Tapalya, na uwi sa pananaksak ang mainitang pagtatalo ng biktima at ng suspect. Sinampal umano ng cellphone ang suspect nang magselos ang biktima. Duda na may karelasyon ng iba ang kalibin. Ayon pa kay Tafalya, dati nang nagsiselos ang biktima, posibleng napuno ng suspect kaya nasaksak ng kutsilyo. Maharap naman ngayon ang suspect sa kasong homicide. RH27, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27, Noche Kakas. Ayan, no? Kaya, naku! Naalala ko naman na yung nag-viral na partner niya ay pulis, di ba? Ay, okay. So yun naman binugbog, tas na-knockdown, no? Oo. Bakit ano? Mabigat ang kamay. Kaliwat kanan yung mga ganyang mga Oo, kaya nagsasakitan. insidente. Sabi nga natin, make love, not war. Yes. And yes, make love, love, love lang tayo. Oo. Akala ko, sisingit mo na yung party list. Kasi nga, ano na naman yan? Iba yung pag-iingat kung kayo ay nagnanais na pumasok sa isang party list. Hanggang 2 lang po ang party. Kapag third party, not counted. Yan. Magulo na po yan. Ayaw natin ng third party. Yan. So party list. Hanggang party list lang kasi kapag party list, happy. Yan, 2 party. 2 party lang. Yan na naman tayo. Pero ito, para sa ating topic po, may kinalaman po sa, yan, yung lease contract. Yan. Ayan. Uy, teka lang. Pag lease contract daw, kailangan ba na notaryo pa? Notaryo. Okay din po. Mas better po na pinapanotarize talaga yung mga lease contract ninyo, no? At saka, pag halimbawa, yung mga terms and condition doon ay hindi nasunod. Ayan. May basihan ka talaga kung bakit ka napalayas. Tapos meron mga grounds kasi para matanggal yung tenant. Ito ituturo natin sa kanila para matanggal. Protection para sa landlord o protection para sa tenant? Siyempre, doon tayo sa tenant. Protection para sa tenant. Ito yung mga grounds for eviction na dapat hindi nyo ma-miss. Okay. Para hindi kayo matanggal. Okay. Para hindi kayo ma-evict. Hindi kayo, kasawa kayo sa finals. Yes. Unang-una kapag hindi ka nakapagbayad ng mga 3 magkakasunod na buwan? Yan. Magkakasunod na, Attorney Cam, o palya-palya lang naman? Kahit na palya-palya yan, pero kung halimbawa, magkakasunod, mas mabigat yun eh. Okay. So, wag kang papalya ng bayad ng 3 months. Minsan nga, depende ha, pag nakalagay doon, pumalya ka ng 2 months lang. Evict ka na. So, check your lease contract. Okay. Ayan. So, halimbawa, mayroon din kayong mga kontrata. I-check nyo kung maganda yung property kasi. Maglagay kayo ng right of first refusal. Alam mo ba yung right of first refusal? Ano yung right of first refusal? Itatanggi ko yan. Hindi. Refuse eh. Hindi. Tama yan. Oo. So kapag halimbawa ibebenta yung property, dapat ikaw muna ang aalokin. Pag ni-refuse mo, sa kanya lang pwedeng maibenta sa iba. O, di ba maganda yun? Oo, tama naman. Kasi ikaw na yung nandyan eh. Correct. Baka diba? may interest ka naman talaga sa property niya,
o di, ikaw na, gusto mo mabili kasi bibitawan ko na. Kasi kung halimbawa 1 year yung kontrata ninyo, June pa lang ngayon, binenta sa iba. O paano ka mula July hanggang December? O kailangan galangin po nung bumili yung kanilang lease contract. Okay. So hanggang December, hindi ka pwedeng paalisin. Okay. Kasi yun ang problema kung paano kung balak mo pala magtagal pa doon na ibenta na sa iba. Oo. So kung halimbawa meron sa kontrata ninyo ng right of first refusal, hindi niya pwedeng ibenta sa iba yon nang hindi inaalok mo na sa'yo. Okay. Diba? Pwede pala yun. Yes. Oo. So magandang ano So yun. mag-ipon ka pa rin habang ikaw ay nagrerenta kasi baka mamaya ialok sa'yo yung property, di ba? O di moment mo na. Maganda sana yung magano kaya hanap ka ng mga rent to own. Oo. Okay din yun. Okay din naman. Kaso nga lang, minsan hindi natutupad. Tsaka yung iba kasi, hindi maganda yung deal. Yes. O minsan yung mismong property, hindi rin ganun kagandahan. Correct. So, pangalawa. Pili din, swertihan. Violation ng yun ng contract, yung breach of contract na sinasabi natin. So, again, pag merong nakalagay na bawal ang sublease, Bawal. So pwede kang ma-evict kapag kagano. So wag kang makulit. Oo. O kung nahihirapan ka na sa pagrenta, magpaalam ka muna na pwede mo bang dalawa kami dito. Hanggang dalawa baka pwede pa, 'di ba? Pero kung pagka too many, naku, baka mahirapan ka talaga magpaalam sa landlord mo niyan. At saka syempre para mapaalis ka yung expiration. Pag nag-expire na, wala na. So before the expiration, dapat magsabi ka kaya nakalagay dun sa contract ninyo na 30 days prior to the expiration ng kontrata. Kung gusto mo mag-renew, mag-notice ka na. Okay. Diba? Magsabi ka na notice. Na tuloy pa po. Tuloy o tigil? Tuloy, 1 year pa rin. Tuloy po. Tuloy! Kasi kung halimbawa, wala na yung contract ninyo, tapos nagtuloy-tuloy ka na walang pirmahan, ang expectation nun, by month na yung renewal ninyo. So by month, pwede kang paalisin. So importante, alam mo yung nakagandahan kapag may kontrata kayo. Alam mo kung kasi may pangahawakan ka, bakit? 1 year pa to so dapat yearly ka palang nanghingi ng bagong kontrata. Okay. Meron namang ibang disadvantage kasi kapag halimbawa hindi mo tinupad yung 1 year. Okay. Nakalagay minsan forfeited yung deposit mo. Okay. So double check mo din yun. Oo. Kasi kasi ikaw naman yung nagkulang. Kasi usapan ninyo 1 year. Umalis ka ng 4 months. So paano? Maghahanap na naman ako ng panibagong tenant. Yes. So minsan pino-forfeit nila yung deposit. Oo. So, habang wala pang rumirenta, 'di ba? Kasi namatay yung negosyo niya dahil sa iyo. Correct, 'di ba? So alam mo kapag halimbawa merong mga kontrata, mas maganda pwede mo siya i-review. Kasi may mga terms minsan sa kontrata na pag in-AI mo lang, tas in-AI lang ni Nag-AI lang kay parehas. Kasi aminin natin, uso ng pina-interpret sa AI. Hanapin mo, mag-draft ka ng ganyan. Tapos minsan may mga terms doon na legal terms na hindi nyo maintindihan. O kaya parang, ano ba to? Alam ka AI pa rin 'di ba? Diba? Unless mag-AI kayo Tagalog. Pwede rin yun. Mas madali mo maintindihan. Actually, may mga Tagalog na mga kontrata na mas madaling intindihin. Diba? Minsan nga merong general lang. Walang masyadong palabok na. Basta yung matik lang. Huwag ka lang mag-miss out ng renta. Huwag ka maninira ng property ko. Yes, may mga provision kasi doon. Halimbawa, magagaling yung mga mga landowner May provision na halimbawa, hindi ka nakabayad. Okay. So, para ma-fulfill yung kakulangan mo doon. Okay. So, parang meron kang ilalagay doon sa kontrata. Yung mga ginagawa usually dyan na binibigyan mo ng karapatan. Si landowner na buksan yung unit at ibenta yung mga mo. Ayun nga. Yun. Yung hahatakin na lang. Titingnan ko. Sipating ko nga kung ano mga appliance nila dito. Para makita ko kung ma-offset sa renta. Sa renta. So, dapat meron yung meron siyang listahan nun kung mga magkano. So, parang in essence, binibigyan mo siya ng power, special power of attorney na pumasok at kunin yung mga valuables at ibenta para masatisfy yung kakulangan mo sa or renta. Yung obligation mo sa renta. May mga ganyang mga kontrata. So better check. Tingnan mo. Kasi minsan pansinin mo dyan sa mga kakilala natin, kapag may makikita kami mga appliances sa lobby, appliances yan. Yung pala binibenta. Binibenta. Akala ko inilabas na kasi nilabas. Inilabas, tas binibenta. Ibinibenta. Oo, para masatisfy nga yung obligation. Okay. So may mga ganyan po. Ba't nasa labas yun? Tapos pansin mo, ay mura. Oo. Slightly used. Oo, bagsak presyo na lang para ma-dispatch na. Oo, para matanggal agad sa lobby. Hindi totoo kasi harap pa yan Diba? Hazard pa yan
Oo. Okay, meron pala yun. So, pwede pala yung ilagay sa kontrata, attorney ka? Oo, may mga iba naglalagay ng ganun. Okay. So, kailangan basahin nyo, intindihin nyo yung kontrata. Diba? So, usually yun naman yung mga, natin, tips natin sa mga basahin lang. Kung sa mga kung ilang renter. items lang naman yan di ba? Tapos, may mga, syempre, meron tayong, ano ba to? Ano ba to? Merong attorney ka? Meron tayong batas din na naglilimit din sa, of course, yung Rent Control Act na tinatawag natin. Mamaya, i-elaborate pa natin. So, yung Rent Control Act po, so ito yung mga batas na pinoprotektahan yung mga tenants. Okay. Especially po yung mga lower income class. Okay. Against unreasonable rent increase. Kasi bigla-bigla na lang. Yung iba, ganyan, attorney ka, 10%. Mababa lang, tapos biglang tumaas na mas dinoble na, ganyan. Hanggang magkano lang ba dapat yung increase sa mga renta na ganyan? Yes, pero ito, ang problema, ang renta na kino-cover neto, 10,000 in Metro Manila. Okay. So, sa kung Metro more than Manila 10,000, hindi na siya cover. So, alam mo sa Metro Manila, wala nang 10,000 na. Totoo yan. Condominium, mga magkano? Studio unit? 25, pinakamaliit Di pa. Hindi naman. May mga iba pa na mga 15. 15. Mga ganyan. Na studio? Oo. 15 ba yung parenta mo? Oo. Charot. Joke lang. May mga iba parang mas mababa pa nga eh. Talaga? Depende kung semi-furnished, fully furnished, or raw na ibibigay sa'yo. So, yung 10,000, parang paso na to. Parang kailangan parang kailangan i-amend. Yes. Nag-utos na naman tayo sa mga kaya nga kapag tayo ay pinalad sa 2028, ililista lang ni Attorney Cam ang mga dapat amyendahang batas upang matupad po natin ang ating adhikain sa party list para everybody happy. So, may slogan na ako, Attorney Cam. Diba? Sa ating party list, everybody happy. Magandang gabi po muna kina Robinson Cervantes at saka syempre pagbati rin po kina Brian, ayan. Hello. Ng Dasmariñas, Cavite. At speaking of Dasmariñas, Cavite, magkakaroon ng special election dyan. Ay, oo nga, kailan ba? May budget na ba? Parang August if I'm not mistaken. June Organo, ayan, sabi niya nanonood po mula sa Puerto Princesa, Princesa City. Hello po. Palawan. Ayan. Babalik po tayo ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo, magkikring-kring promo din po tayo. Nakakasama po ninyo. Ako po si Attorney Cam. Ako pa rin po, Thea Petro Corpus. Oras, Miss Thea. Alas 7:15 ng gabi. This time check is brought to you by Fagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fagton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa bell.
Plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. DZRH, Usapang Legal, kasama po rin po yours truly at Sir Nicam. At ako naman po, Thea Petro Corpus. Pinag-uusapan po rin po natin ang karapatan ng mga tenant at landlord. Oh, hindi naman syempre. pwedeng isang side lang ang may karapatan. Dapat parehas. Baka sabihin na, napaka-bias naman ito. Pero talagang minsan bias po kami doon kami sa tenant. Kasi naranasan po namin maging tenant. Hanggang ngayon, minsan, tenant pa rin po kami. Ay, may kakilala ko talagang gusto niya tenant lang siya. Ayaw niya mag-may-ari. Ako din, di ba? Kilala ko din ba yan? Hindi, iba. Pero, ayaw niya. Di ba yung sa kakilala din natin na bossing natin? Oo. Ayaw niya. Kasi parang mas convenient sa kanya ang rent lang. Oo. Kasi meron silang guard. Oo. Meron silang tagalinis. Oo. Na yung maintenance dun sa yung basura. Oo, diba? So, hindi niya naisipin. Kasi minsan pag mga bossing talaga, di ba? No? Oo, ayun na nang dagdag isipin. Di ba? Babayad ka pa every ng asok juice, kung ano binabayaran. Hindi ng asok juice. Siyempre, I'm sure siya nagbabayad na. Or baka yung kasama na. Siyempre, yung amilyar mo kung bahay diba? mo pa. Magbahay ka pa. Tapos, tama. pipila ka pa na October kasi 20% discount. Para ma-avail mo yung mga discount. Di ba? Totoo, attorney ka. Tapos kapag papagawa ka, building permit pa. Oo, yung mga para hassle-free daw, wala na. Tapos kahit magpagawa ka sa mga architect, hindi nila tatanggapin kasi gusto nila yung nandun sa may loob ng munisipyo. Charot! Hindi lahat, para tamaan po, baka kayo po. Kayo yun. Yes. At syempre, isa pa sa mga dapat din pong alalahanin kapag yung nagpaparenta ka. Ayan ha. Hindi po pwede kayo mag-charge ng ito yung sa ano natin ha, yung sa Rent Control Act. Pag 10,000 pababa yung paupa. Sabi nga ni Ms. Thea, kailangan
2 months lang yung deposit na pwede nyo hingin. Tsaka, Max na yun, Atty. Max na yun. Tsaka 1 month advance. Okay. Yun lang yun. Hindi na pa pwedeng 5 months deposit, 5 months. Grabe naman. Grabe talaga, di ba? Pwede ba yung attorney ka magpa-issue ng PDC? Ay, pwede yun. Yun, pwede. Oo, kasi naman, nag-due naman yun every month. Actually, sa mga ibang mga condominium, mas safe ang PDCs. Oo. Kasi, Para kapag ka tumalbog, meron ka agad legal na papeles, di ba? Oo, bouncing check, Bouncing check ka agad. Tapos ang tagal mo pang ayaw pa umalis. Oo. Diba? Patong-patong na yung kaso mo. Oo, kaya as much as possible, kapag may mga PDCs po, importante na wag po kayong papalya din sa pagbabayad. Paglalagay Deposit. ng amount, no? Yung para mapondohan. Yes. Sigurado nyo may pondo yan. Yes. Teka lang, meron na tayong panalo sa ating Kring-Kring promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Sabi ni Melvin Letrodo, pwede bang rentahan ang puso? Taray! Wow naman yung rentahan yung puso. Oo. Bakit mo rentahan kung pwede naman yung ibigay ng libre sa'yo? Yan, no? Diba? Eto na. Sa ating Kring-Kring Panalo promo, meron na po tayong tinawagan. Tignan natin, kausapin natin at alamin kung taga saan nating natawagan. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Albert Daniel po, Filipino. Pilipina. Sa bagay, baka may makausap tayo. Ano, di ba? Half-half, di ba? Hello po. Albert, taga saan si Albert? San Isidro po. Saan yun? Sorsogon City. Sorsogon City. Ilan taon na si Albert? 32 po. 32. Albert, paano mo nalaman itong Kring-Kring promo natin? Naano lang po sa Facebook. Sa Facebook. Ayan, Albert, ready ka na ba sa ating katanungan? Pwede na po. Okay, Miss Pwede Thea, na po. ibigay mo na ang katanungan. Ano ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas na number 1, hindi lang sa Metro and Mega Manila, kundi number 1 din sa Sorsogon City? 2 por 2 po. Anong 2 por 2? Anong himpilan yun? Anong himpilan yung 2 por 2? Ha? Anong himpilan? Albert, parang kailangan mong kape Ano? Albert, good morning. DCRH po. Yon! Ayun. DCRH. Talagang gusto mo Sa bagay, parang daw kasi tayong parang babaeng version daw kasi tayo ng 2 por 2. Congratulations, Albert. Huwag mo ibababa yung telepono. Ayan, para may nag-birthday pa. Happy birthday na lang. Happy birthday na lang po. Kanino man yung may birthday na yan, ha? Bati mo na, Albert, ng happy birthday. TV po, TV. Thank you na lang. Ano daw? TV daw yung may birthday. TV pala may birthday. Kaya pala sabay-sabay Kaya hilong-hilo rin si Kuya Albert sa pakinig sa atin. Wag mo ibababa yung telepono para makausap ka ng ating kasamahan na si Don Carlos kung paano mo makiklaim ang yung bride. Congratulations. Congratulations. Nakikinig sa 2 por 2 Akala niya siguro morning na ba? Again po, sa mga gustong mag-message kay Attorney Cam, meron po akong TikTok account. Oo. Kailan kayo huling nag-upload dyan? Oo nga, pasensya. Okay. Ito na mag-upload ako this week. Hanapin Narinig ko yan last week ATTYCAM. Ayan. Ay, promote mo na yung ano mo. Ay, of course, araw-araw po mula Lunes hanggang Biyernes, kasama po si Lakay Deo Macalma, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa programang Break Time. Ayan. At sa mga gusto pong mapanood si Attorney Cam, MWF po dito po sa DZRH. Usapang legal. TTH po si Attorney Rina Seco. Uy, malapit na po ang ating 87th anniversary. Next month na yun. Imbitahan na natin sila so magkakaroon tayo ng grand stickering campaign dyan sa labas. July 15. July 15. Whole day yan. Tapos magkakaroon tayo ng mga meet and greet. Ay, wow! May pa-souvenir tayo. Gusto ko yung pa-meet and greet. Tapos meron pa tayong pa-social media content challenge. Uy, may mga ganon. Marami tayong pamimigay sa darating po ng anniversary. 87, no? Oh my gosh. Ang tagal na. Kauna-unahan talaga. Kaya po sa lahat ng mga a-attend at pupunta, expectin niyo po marami pong mga pakulo ang DZRH para sa inyo. Maraming salamat na kasama niyo po. Tapos na tayo. Ang bilis naman. Ang bilis, diba? Ako po si Attorney
Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Sabi dito, thank you Attorney Cam and Miss Thea, mga aral at tawanan. Doon sila doon Kasi sa- mas nadadalian tayong makaintindi, Attorney, Yes. kapag happy tayo. Oo, diba? Sa ating party list. Yan na naman party list mo na yan, ha? Kung parehang promote, mamaya hanapin talaga nila yan sa Oo mga nga. balota nila. Muli po, Attorney Cam po. Ako po, Thea Petro Corpuz. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin. Alas 7:28 ng gabi. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Sa loob ng 86 na taon,